Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. Welcome and welcome back to our channel. Mga kababayan, magandang umaga po ulit sa inyong lahat ha. Lalong-lalo na sa mga kabataan na nasa dorm o condo ngayon at sa mga OFWs na nasa construction site o hospital shift habang pinapanood ito. Ako si Lan ng hashtag #WalkWithLan at welcome back sa ating channel kung saan truth over trends, facts over feelings. Ay nako, hindi nila mapapauwi si Saldico, asylum ang mangyayari. Tapos nabasa pa po natin kay Attorney Harry Roque, wala daw na na naaresto sa the Czech Republic. Nako po, talaga naman. Sabi ni Interior Secretary John Vic Remulla, 1 to 3 weeks lang. Sabi ni PBBM, good news daw ang arrest sa Prague, the Czech Republic. Pero hold up ha mga best, international law experts, si Attorney Rodel Taton at iba pa. Sabi nila, possible asylum application para i-delay o i-block ang deportation. Walang extradition treaty with Czech Republic. Portuguese passport pa raw. SICO, non-refoulement principle. Political opinion persecution claim. Parang pelikula, no? Isang fugitive, ex-lawmaker na nahuli ng walang proper docs, tapos biglang asylum? Tara, pag-uusapan natin ng matino. Walang sensationalismo, walang sensationalism. Puro facts at critical na analysis. Kasi kayo, youth at OFWs, kayo ang future ng bayan, hindi yung mga nasa power na ayaw ng katotohanan. Like, subscribe na kung bago ka, hit the bell at comment. Team Truth or Team Asylum? Let's go! Ilang mga minuto of real talk. Stay till the end. Promise, worth it. Una, sino ba talaga si Lizalde Saldico? Born 1970, businessman turned ako Bicol Party List representative from 2019 hanggang resignation niya last September 2025. Chair pa ng House Appropriations Committee, meaning siya yung may malaking say sa budget, lalo na sa infrastructure. Fact lang ha, SunWest Corporation niya involved sa road at flood control projects sa Bicol at iba pa. Noong 2025, biglang nag-resign siya after ma-implicate sa anomalous contracts. Billions daw ng flood control funds na substandard o missing. Graft at malversation charges from Sandigan Bayan, passport cancelled, November 2025, fugitive status. Pero wait ha, witty take ko ito. Sabi ng iba, medical treatment daw abroad. Tapos biglang ayaw umuwi. May video statement siya na nagsasabing ng tell all versus high officials. May reports na handa raw siyang mag-testify laban sa impeachment efforts. Coincidence ha? O kaya may alam siya na mas malaki pa sa flood control mess? Ito ang ating intellectual question dyan mga kaibigan. Bakit siya lang ang target habang iba pang contractors at officials quiet? Selective prosecution ba ito? Let's be critical. Facts muna. Ang flood control scandal, hundreds of billions in projects, post-typhoons, pero maraming barangay pa rin ang binabaha. DPWH officials mismo nag-point kay Co, SunWest at possible kickback recipients, luxury car seized links sa kanya, 145 million pesos worth. Pero favoring the facts with critical lens, si Co mismo ay nagsabi na may mas malalaking players. Youth, imagine ha, yung pera para sa flood control napunta sa bulsa. Habang OFW families nyo sa probinsya, walang maayos na drainage. Critical ito kasi it affects you, remittances nyo, taxes nyo, buhay nyo. Okay, witty interjection lang ha. Sabi nila graft case. Pero sa politics, graft ba talaga o convenient way para i-silence ang isang may alam? Fact check, no extradition treaty, kaya deportation route. Pero bakit parang mabagal ang coordination? 9 months fugitive, tapos biglang nahuli sa border, crossing attempt to Germany. Parang scripted o real. Tara, analyze natin. April 16, 2026, arrested sa Prague after crossing without docs. President Marcos, good news, Remulla 1 to 3 weeks uuwi.
Pero experts like Attorney Trixie Cruz Angeles at Barry Gutierrez, possible Portugal option dahil sa passport at asylum to invoke non-refoulement. Asylum not automatic pero delays everything. Czech authorities detain as undocumented. Philippines has Interpol red notice since 2025, November, pero walang treaty. So diplomatic coordination lang. 1 to 3 weeks. Last year pa siya missing. Baka 1 to 3 years pa bago magka-desisyon sa asylum. John Vic. Critical question to ha. Bakit mukhang takot ang admin na magsalita si Ko? May video niya na willing mag-testify. Persecution ba ito o prosecution? Fact says, Graf is criminal. Pero if political opinion involved, asylum viable under international law. Mga kabataan, OFWs, ito ang reality ng power play. Eh bakit asylum ang mangyayari? Simple lang, no extradition. He can claim well-founded fear of persecution on political grounds, even if Graf argue selective. Process takes months or years, 1 to 3 years. Pang-apat, non-refoulement protects while pending. Critical take favoring truth. Si Ko ay central figure na may evidence versus bigger fish. Reports say he wanted to testify in impeachment. Hindi ba yan ang tunay na dahilan ng hindi mapauwi? Para naman sa mga kabataan, ito ang lesson. Rule of law dapat, hindi rule of the powerful. Para sa mga OFWs, kapag corrupt ang sistema, apektado ang inyong balikbayan boxes at future ng pamilya. Comment down below, naniniwala ba kayo na political vendetta ito? Like if yes, share sa group chats nyo. At habang iniisip nyo yan, ito ang best find para sa inyo. Tulad ng best find ko sa Shopee, wireless earbuds. Perfect para sa mga OFWs na nakikinig sa ganitong deep political talks habang nagwo-work. Clear audio, long battery, affiliate link sa description. Check nyo, sulit na sulit. Paano ito apektuhan kayo? Mga kabataan, kayo ang voters ng 2028. Alamin ang pattern. Corruption drains funds for education at jobs. OFWs, remittances nyo ang nagpapaikot ng ekonomiya. Pero kapag flood pa rin, paano ang probinsya nyo, mga kaibigan? Parang si Saldi ha, maraming hindi mapauwi ng katotohanan. Pero tayo, huwag tayong magpa-asylum sa ignorance. Engage, follow facts, not narratives. Isa pa, portable power bank from Lazada, 20,000 mAh yan. Stay charged habang sumusubaybay sa Senate hearings. Handheld portable fan, Jisoo lifestyle sa Shopee. Cool ka habang mainit ang debate. Blue light glasses sa Lazada. Protektahan eyes mo sa 3-hour YT marathons. Phone tripod stand, hands-free reaction vid sa next political news. Fast charger cable set, reliable para hindi malobat ang phone mo sa mga crucial updates. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo ha, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. O to sum it up, hindi pa tapos ang kwento ni Saldico. Asylum possible at ito ang exposure ng deeper issues. Like, share, and subscribe. Comment down below ano ang opinion ninyo. Respectful debate welcome ha. Sa next video natin, ano ang susunod sa flood scandal. Salamat sa ilang mga minuto nyo ha. Truth wins. Peace out. Bayan muna. See you in the comments. #WalkWithLan at mabuhay po ang Pilipinas.